Hello mga idol! Welcome back sa ating channel. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman ang panibago nating episode para sa kwento ni Zhu Fan. Huling sumigaw si Lord Feiyon at galit na tinanong ang kanyang tauhan kung bakit siya lamang ang binugbog. Ang taong nakalaban niya at ang iba pang mga alchemist na naroon ay nanatiling maayos at walang natamong anumang pinsala. Dahil dito, naisip niya na maaaring tama nga ang sinabi ng Prime Minister at ni Dan Qingxian na mayroong hindi nagtutugma sa kwento ng kanyang tauhan. Maging ang bantay ay napatanong din sa kanyang sarili kung bakit nga ba siya lamang ang napili at binugbog ng batang yon. Ipinaliwanag ng tauhan kay Lord Feiyon na isang salita lamang ang kanyang nasabi sa batang yon, ngunit walang awang agad siyang binugbog nito na para bang isang bata lamang siya. Dahil dito, hindi niya masagot ang tanong ng kanyang amo, lalo na't maging siya mismo ay hindi alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit siya inatake. Muling nagsalita ang Prime Minister at sinabi niyang walang anumang pagkakataon o coincidence sa mundong ito. Ang lahat ng nangyayari ay mayroong dahilan, at sa kanyang palagay ay ganoon din ang sitwasyong nasa kanilang harapan. Napakahirap paniwalaan na sa harap mismo ng kanilang mansion, kung saan maraming alchemist ang naroroon, ay isang tao lamang ang nadamay sa pambubugbog ng isang contestant. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay kung bakit ang tauhan lamang na ito ang napasok sa gulo, samantalang hindi naman nadamay ang kanyang mga kasamahan. Mas lalo pang naging kainahinala ang sitwasyon dahil hindi man lamang kinuha ng kanyang kalaban ang kanyang buhay. Sa halip, binugbog lamang siya nito at binigyan ng matinding leksyon. Ipinapakita lamang nito na malamang ay hindi alam ng taong yon ang tunay na pagkakakilanlan ng bantay. Sa madaling salita, walang ordinaryong contestant ang basta magkakaroon ng lakas ng loob na galawin ang isang alchemist nang walang sapat na dahilan. Kung sakali namang ang taong nakalaban ng bantay ay tunay na miyembro ng Xiangguan clan, mas lalong walang dahilan para pabayaan itong mabuhay ang bantay matapos ang kanilang labanan. Upang maiwasan ang anumang bakas o impormasyon tungkol sa nangyari, maaari nitong tuluyang patayin ang bantay. Ngunit ang nakakagulat ay wala sa dalawang posibilidad na ito ang nangyari. Hindi siya pinatay at hindi rin siya basta na lamang pinabayaan. Sa halip, binugbog lamang siya at binigyan ng leksyon. Nang bumalik ang bantay sa kanilang grupo, agad siyang nagpatawag ng pagpupulong at sinabi niyang ang bumugbog sa kanya ay isang tauhan umano ng Xiangguan clan. Dahil dito, diretsahang tinanong siya ng Prime Minister kung sa tingin ba niya ay mga tanga ang mga taong nasa harapan niya. Pinaghihinalaan niyang maaaring ginagamit lamang ng bantay ang pangalan ng Feiyon Manor upang mag-asta bilang isang batang amo sa harap ng ibang contestants at gawin ang anumang gusto niya nang hindi inaasahang mapaparusahan. Nabahala ang bantay nang marinig ang paratang na yon. Agad niyang itinanggi na ginagamit niya ang pangalan ng Feiyon Manor upang manggulo. Iginiit niyang wala siyang ganoong intensyon at hindi siya ang nagsimula ng kaguluhan. Gayunpaman, inamin niyang hindi rin niya talaga alam kung bakit siya bigla na lamang binugbog ng taong nakausap niya. Muling natawa ang Prime Minister nang marinig ang kanyang sagot. Kung talagang hindi siya ang nagsimula ng gulo, tinanong niya ito sa huling pagkakataon kung sigurado ba talaga siyang ang taong bumugbog sa kanya ay nagmula sa Xiangguan clan. Sa pagkakataong yun ay hindi na nakasagot ang bantay. Alam niyang wala siyang anumang matibay na basehan upang patunayan na miyembro nga ng Xiangguan clan ang taong yun. Wala siyang nakuhang impormasyon o anumang ebidensya na maaaring gamitin upang suportahan ang kanyang paratang. Dahil dito, napatahimik na lamang siya. Napapikit ang Prime Minister at napagtanto niyang mukhang hindi nga alam ng kumag na ito kung miyembro ba talaga ng Xiangguan clan ang taong nakalaban niya. Tulad ng kanyang hinala, mukhang ginamit lamang nito ang pangalan ng Feiyon Manor upang manggulo at umasta na parang isang batang amo. Dahil dito, may isang contestant na marahil ay nainis sa kanyang pag-uugali at nagpas siyang turuan siya ng leksyon. Tumayo ang Prime Minister at sinabi kay Lord Feiyon na ang taong ito ay tauhan niya. Ginagamit lamang niya ito pansamantala upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Ngunit dahil sa nangyaring iresponsableng sitwasyon, hindi siya ang nararapat na magbigay ng parusa rito. Tulad ng kanyang sinabi kanina, hindi naman niya sariling tauhan ang kumag na ito. Bago tuluyang umalis, nagbigay pa ang Prime Minister ng isang matinding puna. Sinabi niyang kung ang mga spies na ipinadala nila sa Peking Convention ay ganito ang pag-uugali at hinahayaan nilang ang kanilang personal na galit at sama ng loob ang sumire sa kanilang mga plano. Paano pa nila malalaman ang tunay na katotohanan kung hindi nila kayang magkaroon ng malinaw na pagtingin sa sitwasyon? Hindi pa rito nagtapos ang kanyang pang-iinsulto. Sinabi niyang kung ang sarili nilang amo, na isa ng makapangyarihang Sword King, ay hindi man lamang kayang malaman ang tunay na nangyayari sa kanyang sariling teritoryo,
Baka tama nga ang kanyang hinala na naman na lamang ng mga tauhang ito ang ugali ng kanilang amo. Kasabay nito ay agad nang tumalikod at naglakad ang Prime Minister. Sinabi niyang dito na magtatapos ang usapan. Ano man ang gawin ng Sword King sa kanyang tauhan ay hindi na niya pakikialaman, dahil ang lugar na iyon ay hindi naman niya teritoryo. Hahayaan niya si Lord Feiyun na gawin ang anumang gusto nito sa kanyang sariling tauhan. Gayunpaman, dahil malapit nang magsimula ang Peking Convention, kailangan na rin niyang umalis at pumunta sa lugar ng paligsahan, dahil siya ang magiging host ng mahalagang kompetisyong yun. Napuno ng matinding galit at inis ang mukha ni Lord Feiyun. Lalo siyang napahiya sa harapan ng Prime Minister at maging sa harapan ng kanyang kapwa Sword King. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pag-uusap na ito ay mas lalo lamang sisir sa kanyang reputasyon bilang isang makapangyarihang Sword King. Sa sobrang galit, diretsahan niyang tinanong ang kanyang tauhan kung talagang naniniwala itong may kaugnayan sa Xiangguan clan ang taong bumugbog sa kanya. O baka naman sinabi lamang nitong tauhan yun ng Xiangguan clan dahil sa sobrang kahihiyan matapos siyang mabugbog, kaya nagpa siya itong gumawa ng maling paratang laban sa taong yun. Mahigpit niya itong binalaan na huwag magsisinungaling, dahil kaya niyang malaman kung nagsasabi ito ng totoo o hindi. Hindi na naman nakapagsalita ang bantay, dahil sa totoo lamang ay hindi niya talaga alam kung miyembro nga ba ng Xiangguan clan ang taong bumugbog sa kanya. Unti-unti siyang napaatras habang nagmamakaawa kay Lord Feiyun na huwag siyang patayin. Sinabi niyang ang taong bumugbog sa kanya ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao at mayroong kakaiba rito. Kaya desperado siyang nakiusap kay Lord Feiyun na makinig muna sa kanyang paliwanag at huwag agad kunin ang kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang pagsusumamo at pagtatangkang ipaliwanag ang kanyang sarili, agad pa ring kumilos si Lord Feiyun matapos marinig ang kanyang mga huling salita. Walang pag-aalinlangan niyang inatake ang kanyang tauhan, at sa isang iglap ay tuluyan ang nawala ang buhay nito. Puno ng galit at pagkadismaya, sinabi ni Lord Feiyun na talagang walang kwenta ang kanyang mga tauhan. Sa halip na makatulong sa kanya, sila pa mismo ang naging dahilan kung bakit nasira ang kanyang pangalan sa harapan ng Prime Minister, isa sa pinakamahalagang taong kanyang pinaglilingkuran. Para kay Lord Feiyun, normal lamang na maging isang mapaniil o mapagmataas ang isang tao kung mayroon itong sapat na kapangyarihang sumusuporta sa kanyang pag-aasta. Ngunit ang ginawa ng kanyang tauhan ay ibang usapin. Ginamit nito ang kanyang pangalan upang maisakatuparan ang personal nitong paghihiganti, at ang resulta ay ang pagkasira ng kanyang reputasyon sa harapan mismo ng isa sa pinakamahalagang personalidad sa Imperial Capital. Tumawa si Dan Qingshen nang marinig ang kanyang galit at sinabi niyang hindi na dapat magalit pa ang kanyang kapatid sa mga nangyari. Ang Prime Minister, si Bailey Jingwei, ay ang pinakamakapangyarihang Prime Minister ng Sword Star Capital. Hindi nila ito madaling maloloko gamit lamang ang mga walang kwentang palabas o simpleng kasinungalingan. Mas lalo namang nagalit si Lord Feiyun dahil sa sinabi ng kanyang kapwa Sword King. Diretsahan niyang tinanong si Dan Qingshen kung iniisip ba nitong nais niyang lokohin ang Prime Minister. Para sa kanya, nagkataon lamang na naging hanggal ang kanyang tauhan at gumawa ito ng isang walang basehang akusasyon laban sa ibang tao. Binalaan din niya si Dan Qingshen dahil alam niyang may nakatagong kahulugan ang mga salita nito. Tinanong niya kung sa tingin ba nito ay hindi niya maiintindihan ang tunay nitong nais ipahiwatig. Para kay Lord Feiyun, tila ba sinasabi ni Dan Qingshen na napakadali siyang naloko ng sarili niyang mga tauhan at ang Prime Minister lamang ang naging dahilan kung bakit tuluyang nabunyag ang panlilinlang na ito sa kanyang harapan. Muling tumawa si Dan Qingshen. Mukhang hindi naman pala ganoon katanga ang kanyang kapwa Sword King upang hindi maintindihan ang nais niyang sabihin. Kahit hindi man sila kilala sa pagiging tuso at matalino tulad ng Prime Minister, dapat ay sapat pa rin ang kanilang kakayahan upang maintindihan ang tunay na kahulugan ng mga salitang binibitawan sa kanilang harapan. Tumayo si Dan Qingshen at ipinaliwanag na hindi naman nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng isang gabi. Ang katotohanang nagkaroon ng lakas ng loob ang tauhan ni Lord Feiyun na gamitin ang pangalan ng kanyang amo para sa sariling personal na paghihiganti ay nangangahulugan lamang na matagal nang naging maluwag si Lord Feiyun sa pagdidisiplina sa kanyang mga tauhan. Dahil dito, maging si Dan Qingshen ay naniniwalang nararapat lamang ang babalang ibinigay ng Prime Minister kay Lord Feiyun. Gayunpaman, sinabi niyang hindi na rin naman niya dapat pakialaman ang bagay na ito. Naroon lamang siya upang bantayan at tiyakin ang kaligtasan ng Prime Minister. Hindi na siya makikisali sa anumang usapan sa pagitan ng mga taong may opisyal na tungkulin at dahilan upang naroon sa lugar na iyon. Kasabay nito ay biglang may naalala si Dan Qingshen. Naalala niyang mayroong masasarap na alak si Lord Feiyun sa loob ng kanyang mansion.
Kaya tinanong niya ito kung maaari siyang kumuha ng ilang bote habang naghihintay siyang matapos ang Peking Convention. Mas lalo lamang nainis si Lord Feiyun. Hindi lamang siya napahiya sa harapan ng Prime Minister, kundi maging sa harapan ni Dan Qingshen ay tila nakatanggap pa siya ng isang matinding leksyon. Si Dan Qingshen ay hindi karaniwang nagsasalita ng may layuning mang-insulto, ngunit sa pagkakataong ito ay malinaw ang ipinahihiwatig nito. Dahil dito, napagtanto ni Lord Feiyun na maaaring tama nga ang sinabi ng Prime Minister. Samantala, sa kabilang panig, sa labas ng Convention Hall, nagsimula ng magtipon ng napakaraming alchemist sa loob ng teritoryo ng Feiyun Manor. Marami sa kanila ang nagulat nang matuklasan nilang hindi lamang pala mga 8th grade alchemist ang lumahok sa kompetisyon. Mayroon silang nakitang isang pamilyar na tao na kilala na sa larangan ng alchemy sa Sword Star State. Ito ay walang iba kundi ang elder ng Su Clan, si Su Dingxian. Isa siyang bihirang 9th grade alchemist sa kanilang rehiyon, at ayon sa mga balitang kanilang narinig, nagawa na umano nitong mag-breakthrough tungo sa 10th grade alchemist rank ilang taon na ang nakararaan. Dahil dito, labis silang nagulat kung bakit naroon pa si Su Dingxian upang lumahok sa naturang kompetisyon. Ayon sa isa sa mga alchemist, sumali na rin ang elder na ito sa nakaraang Imperial Capital Peking Tournament at nagawa nitong makapasok sa top 20 ng pinakamahuhusay na alchemist. Kaya para sa kanila, malaki ang posibilidad na siya na ang magiging pinakamalakas na contender at posibleng manalo sa kompetisyon. Ngunit agad namang itinuro ng kanyang kasamahan ang isa pang pamilyar na alchemist. Sinabi nitong mukhang hindi ganoon kasimple ang magiging resulta ng kompetisyon, dahil mayroon pang mas nakakatakot na kalahok. Ang taong ito ay walang iba kundi ang One-Finger Divine, si Peking Feitian. Isa rin siya sa mga kalahok sa nakaraang Peking Tournament sa Imperial Capital, at hindi lamang siya basta nakasali. Nagawa pa niyang makapasok sa top 10 ng buong Imperial Capital. Mas lalo silang nagulat nang makita siya. Ang mga alchemist na nakapasok sa top 10 ng Imperial Capital Peking Tournament ay mayroon ng sapat na kwalifikasyon upang maging opisyal na alchemist ng Imperial Capital. Kaya hindi nila maintindihan kung bakit naroon pa si Peking Feitian upang muling makipagkumpetensya. Sinabi naman ng isa sa kanila na hindi nila talaga alam kung ano ang pumapasok sa isipan ng mga pambihirang alchemist na ito. Lumapit si Alchemist Meng kay Alchemist Su at diretsahang tinanong kung bakit pa ito nagpasya na lumahok sa kompetisyon. Ipinaliwanag ni Su Dingxian na ang lugar na iyon ay bahagi ng teritoryo ng Su Clan. Halos lahat ng mga medicinal pills na ginagamit at kinukuha ng Feiyun Manor ay nagmumula sa kanilang pamilya. Bukod dito, kilala na ang Su Clan sa loob ng 10,000 milyang nakapalibot sa lugar bilang isa sa pinakamahalagang pamilya pagdating sa larangan ng alchemy. Kung hindi siya sasali sa Peking Convention na ginaganap mismo sa kanilang teritoryo, naniniwala siyang mawawala ng reputasyon ang Su Clan. Bilang pamilyang kinikilalang may pinakamalaking impluwensya pagdating sa alchemy sa rehiyong yun, kailangan niyang ipakita na nararapat pa rin silang igalang. Napatawa si Alchemist Meng nang marinig ang kanyang paliwanag. Para sa kanya, tila nagyayabang lamang si Su Dingxian. Ipinaalala niya rito na noong nakaraang Imperial Capital Peking Convention, halos 5 rangko ang pagitan ng kanilang mga nagawa at katayuan. Dahil dito, hindi maintindihan ni Alchemist Meng kung saan nakukuha ni Su Dingxian ang lakas ng loob upang magmalaki sa kanyang harapan. Galit na sinabi ni Alchemist Su na halos 10 taon na ang lumipas mula nang maganap ang huling Imperial Capital Peking Convention. Sa loob ng mahabang panahong yun, napakaraming pagbabago ang nangyari sa kanya. Malaki na ang itinaas ng kanyang kakayahan sa alchemy kumpara sa kanyang sarili 10 taon na ang nakararaan. Dahil dito, hindi pa rin sigurado kung sino ang tunay na mananaig sa kanilang laban. Nang marinig ito ni Alchemist Meng, sinabi niyang kung ganoon ay hahayaan na lamang niyang manatiling delusional ang kanyang kapwa alchemist. Muli niya itong tatalunin upang tuluyan itong mapagtanto na kahit gaano pa kabilis ang naging pag-unlad nito sa nakalipas na 10 taon, hindi pa rin ito magagawang talunin siya. Samantala, nakarating na rin ang Prime Minister sa Convention Hall kung saan gaganapin ang kompetisyon. Ngunit napansin niyang naroon ang isa sa mga alchemist mula sa Imperial Capital. Dahil dito, agad niyang tinanong ang bantay kung bakit naroon ang taong yun sa halip na nasa loob ng Imperial Capital Alchemy Room. Nagulat ang bantay sa kanyang tanong at agad na ipinaliwanag na matapos marinig ni Alchemist Meng ang tungkol sa Star Empire Statewide Alchemist Selection, nagpa siya itong magbitiw sa kanyang posisyon bilang Royal Alchemist ng Imperial Capital. Kaagad itong nagtungo sa lugar na yun upang lumahok sa seleksyon.
Ayon sa dahilan na ibinigay nito, nais lamang daw nitong magsimula muli at patunayan ang kanyang sarili. Habang naglalakad, sinabi ng Prime Minister na hindi niya talaga maintindihan kung ano ang pumapasok sa isip ng mga matatandang alchemist na ito. Maganda naman ang kanilang kalagayan sa Imperial Capital, ngunit nagawa pa ring magbitiw ni Alchemist Meng sa kanyang posisyon para lamang lumahok sa naturang seleksyon. Sa kanyang pananaw, kung sasali lamang muli si Alchemist Meng, malaki ang posibilidad na makuha rin ito ang tagumpay at muli itong magkaroon ng pagkakataong maging alchemist ng Imperial Capital. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit kinakailangan pa nitong mag-aksaya ng oras at magsimulang muli. Lumapit ang Prime Minister kay Elder Meng at binati ito. Dahil matagal na rin silang hindi nagkikita. Sa simula ay nagtaka si Elder Meng dahil hindi niya agad nakilala ang taong lumapit sa kanya. Wala siyang inaasahang kilalang personalidad na naroon sa lugar na yun. Ngunit nang mapagtanto niya kung sino ang taong nasa kanyang harapan, biglang lumaki ang kanyang mga mata. Ang taong lumapit sa kanya ay walang iba kundi ang Prime Minister, isa sa pinakamataas at pinakamakapangyarihang opisyal ng buong Star Empire. Agad sana siyang magsasalita upang tawagin ito sa kanyang opisyal na titulo. Ngunit mabilis na itinaas ng Prime Minister ang kanyang daliri bilang hudyat na manahimik muna siya. Hindi nito nais na makatawag ng pansin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sinabi ng Prime Minister na matagal nang naging bahagi si Elder Meng ng Imperial Capital at matagal na rin silang hindi nagkikita. Kaya nais lamang niyang malaman kung maayos ba ang kalagayan nito. Agad namang sinabi ni Elder Meng na maayos naman siya at nagpasalamat siya sa pagtatanong ng Prime Minister. Ipinaliwanag niyang naging maganda ang kanyang karanasan sa Imperial Capital at naging maayos ang lahat sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Royal Alchemist. Nagtaka naman ang isa sa kanyang mga kasamahan nang makita kung gaano kabait at kapakumbaba si Elder Meng sa taong nasa kanyang harapan. Kilala si Elder Meng bilang isa sa mga pinakamayabang na alchemist sa Imperial Capital, kaya hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung sino ang batang lalaking ito at bakit tila napakaingat ni Elder Meng sa pakikitungo rito. Sinabi ng Prime Minister na ikinagagalak niyang malaman na naging maganda ang pamumuhay ni Elder Meng sa Imperial Capital. Ngunit dahil dito, mas lalo siyang nagtaka kung bakit nagpa siya itong pumunta sa lugar na yun upang lumahok sa isang panibagong seleksyon. Matagal nang nakuha ni Elder Meng ang pagkakataong makapasok at magsilbi sa Imperial Capital Royal Court, kaya hindi niya maintindihan kung bakit nais nitong magsimula muli mula sa umpisa. Ipinaliwanag naman ni Elder Meng na nang marinig niya ang tungkol sa aksidenteng sinapit ng Crown Prince, agad siyang nakaramdam ng matinding pagnanais na tumulong. Bilang isang bihasang alchemist, nais niyang suriin ang kalagayan ng Crown Prince at tingnan kung may magagawa siya upang makatulong sa paggamot nito. Ngunit hindi sila pinahintulutan ng mga bantay na makita ang kalagayan ng Crown Prince. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi pag-isipan ang sitwasyon. Kalaunan ay narinig niya ang tungkol sa statewide alchemist selection, at doon niya naisip na maaaring hindi nila nagampanan ng maayos ang kanilang mga tungkulin bilang mga alchemist. Dahil dito, nagpasya siyang magbitiw sa kanyang posisyon at lumahok muli sa kompetisyon. Nais niyang patunayan ang kanyang kakayahan upang maipakita na nararapat pa rin siyang maging bahagi ng hanay ng pinakamahuhusay na alchemist at hindi siya basta mapapalitan ng iba. Napatawa ang Prime Minister nang marinig ang paliwanag ni Elder Meng. Sa kanyang pandinig, mayroong ilang butas at hindi nagtutugmang bahagi sa mga salitang binitiwan ng matandang alchemist. Ipinapakita lamang nito na maaaring may iba pa itong tunay na layunin na hindi pa nito gustong sabihin. Biglang naging seryoso ang Prime Minister at diretsahang tinanong si Elder Meng kung bakit dito mismo sa teritoryo ni Lord Feiyun nito piniling lumahok sa Peking Convention. Kung ang layunin lamang nito ay patunayan muli ang kanyang kakayahan, maaari naman itong pumunta sa iba pang Great Region kung saan ginaganap din ang kaparehong seleksyon. Para sa Prime Minister, isang lubhang kainahinalang pagkakataon na dito mismo nagpasya si Elder Meng na pumunta. Biglang namutla at pinagpawisan si Elder Meng nang mapagtanto ang tunay na ipinahihiwatig ng Prime Minister. Mukhang hindi nito itinuturing na isang simpleng pagkakataon lamang ang pagpunta niya sa lugar na yun.